Lahat ng tao ay iniisip na si Asano ay isang malungkot na ulila, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang ang kanyang kababatang crush, na si Mitsumi Yozakura, ay isa palang napakalupit at pinakamapanganib na pamilya ng mga spy at pinakasalan siya. Sa pagpapatuloy ng kwento, ipinakita ang eksena mula sa nakaraan kung saan si Taiyo ay nakaupo sa kotse kasama ang kanyang pamilya at naglalaro ng video games kasama ang kanyang kapatid. Sinabihan siya ng kanyang ina na sana'y mas maingat siyang maglaro at kung nag-aaral siya ng may parehong atensyon, matutuwa siya. Pagkatapos nito, nalaman natin na sila ay pupunta sa camping dahil nagkaroon ng leave ang kanilang ama mula sa opisina matapos ang mahabang panahon, kaya't sila ay masayang masaya. Ngunit biglang nagkaroon ng aksidente kung saan namatay ang buong pamilya ni Taiyo. Pagkatapos nito, nalaman natin na nanaginip lang si Taiyo ng tungkol dito. Sa sumunod na eksena, nakita natin na iniimbestigahan ni Shian ang aparato na kumokontrol kay Taiyo na natagpuan sa nayon. Ayon sa pagsusuri ni Shian, ang aparato ay may guest list ng isang wedding reception. Nabigla sila nang marinig ang sinabi ng kanilang mga magulang, at isa pang malaking issue ay ang pangalan ng mga magulang ni Taiyo ay nasa guest list ng kasalang iyon. Sinabi ni Shian na hindi nila malalaman ang marami mula sa listahang ito, ngunit tiyak na matagal nang magkakilala ang pamilyang Yatakura at pamilya ni Taiyo. Naalala ni Taiyo ang sinabi ni Kurogawa na namatay ang kanyang pamilya matapos mahulog sa isang bangin sa isang madilim na gabi, ngunit siya ay nakaligtas sa aksidente, na isang malaking himala at maaaring ito ay isang planadong sabuatan. Mula noon, naghanda na si Taiyo para sa lahat ng bagay, ngunit ngayon ay lubos siyang nag-aalala para kay Matsumi dahil iniisip ni Matsumi na maaaring namatay ang pamilya ni Taiyo dahil sa kanyang pamilya, kaya't siya ay umiiyak ng husto. Sinabi ni Taiyo sa kanya na hanggang hindi nila nalalaman ang katotohanan, walang dahilan para mag-isip ng ganito, at ang mga salitang ito ay tumama sa puso ni Matsumi, kaya't hindi na nila pinapalala ang kanilang mga damdamin. Nakikita ito ni Shian na nawawala ang kanyang katinoan, ngunit sinabi ni Taiyo na nais niyang malaman ang katotohanan tungkol sa insidente kaya't humihingi siya ng tulong kay Shian. Sinabi niya, "Para kang nakababatang kapatid ko, bakit ka nakikiusap sa akin?" Ako man ay nagugulat sa lahat ng ito, marahil ito ay may kinalaman sa underworld, kaya't para sa karagdagang impormasyon, kailangan nating pumunta sa isang lugar na tinatawag na The Library of Dead. Kinokolekta ng organisasyong ito ang datos ng mga taong bigla na lang nawawala. Pagdating ng gabi, pumunta si Taiyo sa isang lugar na may underground na daanan. Pumasok siya sa daanan na ito na tila magdadala sa kanya sa The Library of Dead. Nakuha niya ang pahintulot na pumasok gamit ang kanyang bronze card at nakarating siya sa library na napakalaki at puno ng tao. Pagdating niya, nakita niya ang isang lalaki na tumatawa ngunit sa susunod na sandali, may tumapos sa kanya. Isang babae ang tumapos at sinabi, "Hindi mo ba alam na bawal mag-ingay sa library?" Ang pangalan ng babae ay Michan, isang silver-ranked spy na nangangalaga sa library na ito. Labis na kinabahan si Taiyo sa nakita niya at sinabi ni Shian sa kanya na kahit kaunting ingay sa library ay pinarurusahan ni Michan ang gumawa nito, at ang parusa ay palaging kamatayan. Siya ay isang silver rank, hindi mo siya matatalo sa labanan, kaya't kailangan mong iwasan ang paggawa ng ingay. Dahil dito, binawasan ni Shian ang volume ng kanyang earphones para hindi masyadong magingay. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Taiyo sa paglakad ng marahan. Nang makita kung gaano kadali pumatay ng tao, sinimulan ni Taiyo ang paghahanap sa datos ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, dahil sa maliliit na ingay, may mga taong tinatapos. Isang databook ang muntik ng mahulog pero nakaligtas. Matapos maghanap ng matagal, natagpuan niya ang databook ng kanyang pamilya at binuksan ito para basahin. Subalit, hindi pa rin niya alam kung paano nangyari ang aksidente. Nakakita siya ng maliit na butas kung saan pwede niyang ilagay ang storage device na nakuha mula kay Kurogeyon. Nilagay niya ang device at biglang nagbago ang itsura ng libro. Nalaman niyang ang lahat ng miyembro ng pamilya Taiyo ay tinapos ng Tanpopo, ibig sabihin, hindi ito aksidente. Sa sumunod na sandali, nasira ang libro at nagkaroon ng mahinang pagsabog. Sinabihan siya ni Shian na tumakas dahil ang ingay na iyon ay tiyak na magbibigay sa kanya ng sentensyang kamatayan. Bago siya makatakbo, dumating si Michan, nakita siya ni Taiyo at nagpaputok ng baril, hindi kay Michan,
kundi para short circuit ang isang electric switch doon, namatay ang mga ilaw. Nagsimulang tumakbo si Taiyo palayo kay Michan, ngunit biglang lumitaw si Michan sa harap niya at kahit sa dilim, naririnig ni Michan ang tibok ng puso ni Taiyo. Dahil dito, natunton siya ni Michan at naging desperado itong tapusin siya. Natakot si Taiyo at habang papalapit si Michan upang atakihin siya, sinabi ni Matsumi kay Taiyo na tanggalin ang kanyang earphones. Ginawa ito ni Taiyo, ngunit nang malapit na si Michan, pinalakas ni Matsumi ang volume sa pinakamataas na antas kaya't nagkaroon ng napakalakas na ingay mula sa earphones. Sa sobrang lakas ng ingay, natamba si Michan dahil napakatalas ng kanyang pandinig. Hindi kinaya ng kanyang utak ang ingay kaya't nawalan siya ng malay. Ang susunod na misyon ni Taiyo ay alamin ang tungkol sa Tanpopo. Kinabukasan, nakita natin na naglagay si Kyoichiro ng maraming weights kay Taiyo upang malaman ang tungkol sa Tanpopo. Sinabi ni Kyoichiro na sino ang mag-aakala na ang Tanpopo ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang ina ni Matsumi ay tinapos rin ng Tanpopo, isang organisasyon na napakahirap hanapin. Kahit na si Kyoichiro ay hindi pa rin matagpuan ang mga ito, ngunit alam niya na ang bawat miyembro ng organisasyon ay may tato. Mahaba ng panahon ang pagdurusa ni Taiyo, at sa oras na ito, nararamdaman niya ang sakit. Dagdag pa ni Kyoichiro, na ang Tanpopo ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang pamilya, at ang kanyang ama ay isang manggagawa sa opisina sa larangan ng medisina. Dahil dito, nagsaliksik siya sa industriya ng medisina at nakakuha ng mga interesanteng datos. Isang buwan bago at isang buwan pagkatapos ng pagkamatay ng iyong pamilya, May 15th tao sa larangan ng medisina ang namatay sa magkatulad na aksidente. Lahat ng ito ay konektado sa isang tao, ang direktor ng Kawashata Medical Clinic, si Makoto Kawashata. Dahilan dito, ang pagkamatay ng iyong pamilya ay konektado sa kasong ito, ang pagkamatay ng ina ni Matsumi, at ngayon ang mga tangkang pagpatay kay Matsumi. Ito lahat ay kagagawa ng Tanpopo. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Sinabi ni Taiyo, oo, syempre, kinabukasan, ay panakita ang Kawashata Medical Clinic kung saan makikita natin na dinala ni Matsumi ang isang matandang lalaki, na walang iba kundi si Taiyo. Pumunta si Taiyo bilang pasyente upang malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng pananatili sa ospital. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pangalan ay Kous Hirokawa, edad 75, at dumating siya sa ospital dahil sa isang malalang sakit. Nagbago rin ng anyo si Matsumi, dumating siya bilang asawa ni Taiyo upang alagaan siya, at nagpakilala bilang Musoko Hirokaba. Pagpasok sa ospital, nakita natin na hindi maganda ang kondisyon ni Taiyo dahil pinuno siya ni Kyoichiro ng maraming heavy metals upang pigilan siyang makagalaw. Nang dumating ang kanilang pagkakataon, pumunta sila kay Dr. Makota, na siya ring si Kawashata. Sinimulan niyang suriin si Taiyo at sinabi, napakaganda ng kalusugan ng iyong mga kalamnan. Pinadala ka sa akin ni Dr. Yamashita, hindi ako kasing galing niya, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para pagalingin ka. Na-admit si Taiyo, at habang pinapakain siya ni Matsumi, sinabi ni Taiyo na kaya niyang kumain mag-isa. Pero sinabi ni Matsumi na kailangan nilang gampanan ng mabuti ang kanilang mga papel dahil sila ay undercover. Pumayag si Taiyo at sinabi ni Matsumi, sana, sa ating pagtanda, maalagan natin ang isa't isa ng ganito, na wala ng kinalaman sa underworld. Pagkarinig nito, sinabi ni Taiyo, oo, magiging napakaganda ng ganitong panahon. Magkasama tayo sa ating huling mga araw, gusto kong mamatay bago ka dahil hindi ko kayang mabuhay kung mawawala ka. Dahil dito, nahulog ang loob ni Matsumi kay Taiyo. Kinagabihan, nakita natin na lumabas si Kawashita mula sa kanyang opisina bilang direktor at pumunta sa isang doktor. Sinabi niya, ngayon ikaw na ang bahala sa natitirang gawain, okay? Pagkatapos nito, umalis siya, si Taiyo, na nagpapanggap bilang Hirokawa, ay lumabas ng kanyang kwarto at tahimik na pumunta sa opisina ng direktor. Sinimulan niyang kunin ang impormasyon mula sa computer at ipinasok ang isang pendrive. Sinabi niya, hindi halatang may mga lihim na impormasyon dito. Gamit ang fingerprint ng kanyang ina, nabuksan niya ang password ng computer at sinimulan ang pag-scan. Nalaman niya na ang pamilya Yozakura ay isang pamilya sa underworld kung saan ipinanganak sila na may natatanging abilidad.
May natatanging protein sa kanilang katawan na tinatawag na semnen, na nagpapabilis ng cell division at nagpapalakas sa kanila. Ang protein na ito ang lihim sa kanilang kakaibang abilidad. Kung ilalagay ang protein na ito sa isang ordinaryong tao, magiging napakalakas din sila. Ngunit hindi ito maaaring likhain synthetic alay, kaya't plano nilang kunin ito mula sa katawan ni Matsumi Yosakura sa pamamagitan ng pagtapos sa kanya. Nang malaman ito ni Taiyo, natarante siya ngunit biglang inatake siya mula sa likod. Naitaboy ni Taiyo ang atake ngunit nahuli siya ni Mako. Sinabi ni Mako, "Oh, buhay ka pa pala," nagulat ako. Tinanong ni Taiyo, "Ikaw ang tumapos sa pamilya ko at sa ina ni Matsumi." Sumagot si Mako, "Huwag kang mag-ilusyon na mapipigilan mo kami." Ipinakita ni Mako ang marka ng tanpopo sa kanyang leeg at tinusok si Taiyo sa tiyan, ngunit nabali ang kutsilyo dahil sa heavy metals na inilagay sa katawan ni Taiyo. Tinulak ni Taiyo si Mako at inatake siya, ngunit walang epekto ang atake kay Mako. Pinindot ni Mako ang isang switch upang maglabas ng napakaliwanag na ilaw. Sa sumunod na sandali, nakita ni Taiyo na tumakas si Mako dala ang kanyang computer, pero nagtagumpay si Taiyo sa pagkolekta ng datos. Sa wakas, sinabi ni Taiyo, "Haharapin ko ang lahat para kay Matsumi, kahit sino pa man sila, maging si Mako Takavashata o Tanpopo." Dito nagtapos ang episode. Hanggang sa muli mga lods, palike at subscribe na lang po. Paalam.